Sadyang nakagugulat ang mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo sa linggong ito. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kung paanong hindi pinabayaang magutom at mauhaw ng Diyos si Elias, gayon din naman ang pagbibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak na si Jesus, upang maging tinapay ng buhay. Sa kanya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay at nakatatagpo ng kaganapan ng buhay. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Richie Y. Estrada. Magsitayo po tayong lahat. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Iwain, pagliligtas niya sa atin. Pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawa. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka, pinagdarangan, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa hinang-langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Yesu Kristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanunok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, ikaw lamang ang sa luwalhati niyang Ama. Amen. 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 Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang inyong espiritong sa aming kumukupkup, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala ang Diyos ng anghel kay Elias upang ibayuhin ang kanyang pisikal at moral na lakas, at sa gayon ay maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at misyon. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito: Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel at kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon, kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siya at uminom at siya ay lumakas. Sa tulong ng pagkain iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig at matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihirag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin ininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aking nasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y tinupukpok. Ang galing ng poon, hanaping magsikap. Yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas ay may tuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Mabuti at maawain ang espiritong tinanggap natin mula sa Diyos. Sa pakikiisa natin sa Espiritu, ginagawa nating kaaya-aya ang alay ang ating buhay sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos
sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayong mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangalugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga nuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po tayo. Isang magandang umaga, linggo sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa lahat din ng ating mga kasamahan sa ating mission station na sakupan at sa lahat ng mga sumaybay sa ating live streaming ngayon dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Magandang umaga rin po sa inyong lahat diyan. So mga kapatid, ngayong linggong ito ay nasa 19 na po tayo ng linggo sa karaniwang panahon. Kung napapansin po ninyo, yung ating mga pagbasa, lalo na sa ating mga ebanghelyo simula nung nakaraang linggo, ay ito'y patungkol sa tinapay. No? Tinapay. Noong last Sunday, ito po'y base sa tinapay na kung saan pinakakain ni Jesus ang 5,000 tao. Nabusog silang lahat, sila'y tuwang-tuwa. Last Sunday naman, ito rin po yung sinasabi nating tinapay na hinanap-hanap ng mga tao. Dahil siguro sa pangyayaring iyon, nakikita nila na si Jesus nagmimilagro. Si Jesus ang merong kakayanan na makapagpagawa ng tinapay, makapagpadami. At sila'y nabubusog, kaya ganun lamang yung kanilang pag-intindi kay Jesus. Kaya kung saan si Jesus mapunta ay doon sila tumatakbo. Kung saan si Jesus nandun sila pupunta. Ngayong linggo namang ito rin patungkol pa rin sa tinapay. Kaya lang, this is more than those readings na ating napagdilayan ng mga nakaraang linggo. Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapakita, ipinapadama sa ating lahat na ang tinapay na tinutukoy sa ating ebanghelyo ay walang iba kundi si Jesus.
Ito po'y nakapapanahon sa ating lahat, no? Alam naman natin na sa ating kapanahunan sa ngayon, hirap na po tayo. Bakit? Kasi heto naman tayo, bumalik na naman tayo sa panahon na kung saan tayong lahat ay naghihirap, no? Kung ating titingnan, isang napakandang napapanahon din sa ating lahat. Sa ating unang pagbasa, doon ipinapakita na meron doon naghihirap din sa kanyang buhay, si Elias. Siguro, hindi natin alam lahat, no? Meron talagang iba sa ating mga kasamahan, mga kakilala, na umabot na sa mutong iyon, na para silang makaalis sa problema, para silang makaahon sa problema, ay iniisip nila ito na, Panginoon, pwede ba kukunin mo na lang ako, no? Umabot sa ganoon kasi hindi nila makakaya. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, binibigyan tayo ng buhay, no? Binibigyan tayo ng buhay. Although ngayon, sa ating pagtitipon ngayon, narito lamang po tayo virtually, but then again, ang importante, narito tayo, kasama tayo sa isang ganap, sa isang pagsama-sama na kung saan, sa isang intensyon na kung saan ito yung siyang magpapalakas para sa atin, no? Paano ba ito mapapalakas sa atin? Kasi dito po sa ating pagmimisa, although virtually, makikita natin, maiintindihan natin, sino ba itong si Jesus sa ating buhay, no? Nakakalungkot nga lang na sa ating kapanahunan sa ngayon, sa puntong ito, hindi naman tayo makapagdalo physically sa misa, no? But then again, spiritually, we are one in prayer. So sa lahat po ng ating mga kasamahan, mga lingkod sa ating simbahan, maging dito sa mission station, nawa tayong lahat ay patuloy na palakasin ng Diyos sa kabila ng lahat. Nung nakaraan, nung nag-meeting kami, kasama mga kaparian, kasama ng ating kamahal-mahalang obispo na si Bishop Pablo Virgilio, nakikita namin yon, yung pagod, hirap, hindi lamang sa ating gobyerno, kundi sa mga lingkod ng simbahan, no? Napapagod tayo. At hindi lang tayo, maging yung mga taong patuloy na tumutulong sa atin. Ito rin po patuloy nating ipinagdasal na sana hindi sila mapagod pagdating ng panahon, no? Hindi sila mapagod tumulong, hindi sila mapagod magbigay, no? Lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon na bumalik naman tayo sa taghirap, no? Taghirap. Alam natin na ang dami na namang naghihirap sa ngayon, lalo na yung mga kapatid nating mga mahihirap. So mga kapatid, sa ating pagtitipon ngayon, isa itong panawagan sa ating lahat. Sa ating ebanghelyo, ipinapadama ni Jesus na siya ang siyang magbibigay ng lakas para sa ating lahat. Tunay siyang malakas, tunay siyang mapaghugutan natin ng lakas sa ating kapanahunan sa ngayon. Hindi man natin, kumbaga, makikita sa bawat isa kung gaano kabigat yung tensyon ng kanilang mga problema. Pero mga kapatid, huwag po nating kalimutan na meron po tayong matatakbuhan. At yan ay si Jesus, na minsan nang nagbigay buhay sa kanyang buhay para sa ating lahat. At ngayon, patuloy natin itong tinatanggap na si Jesus, buhay natin sa lahat, no? Isang panawagan para sa ating lahat na sana sa ating pagdalo sa bawat misa, sa bawat pagdalo natin sa mga pagdarasal kasama ang ating komunidad, ang ating pamilya, sana tayo bilang mga anak ng Diyos ay maging buhay rin sa ibang tao, no? Maging biyaya rin sa ibang tao. Kahit na minsan pakiramdam natin wala tayong maibigay, kahit na minsan pakiramdam natin nalalamya na tayo sapagkat hindi natin talaga alam itong mga pangyayari na sa ngayon, no? Last night, I was able to contact with my brother. Sabi niya, okay na kami nung nakaraan, pero ngayon, hindi na naman. No? Hindi na naman. Kasi nga, hindi natin nasisigurado yung panahon. And the other day, sabi ko rin sa aking mga kilala, wala talaga, no? Kailangan lang talaga nating maghanda at kailangan alam natin kung saan tayo tatakbo, no? Alam natin kung sino yung ating tinatakbuhan. Otherwise, mawawala talaga tayo sa ating biyahe ng buhay. Sino ba ito dapat natin takbuhan? Ito na po sa ating pagmimisa ngayon. Ito po sa ating ebanghelyo ngayon. Ipinapakita sa atin, ipinapaintindi na merong Diyos na si Jesus na kung saan
kailangan nating takbuhan. Kahit anong mangyari, kahit anong meron sa ating buhay, nandiyan ang Diyos. Yung iba din naman, sabi nila, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng paghihirap, kung meron kayong nakalagay diyan, naka-display na kusipiho, tutukan nyo, nandiyan si Jesus. Si Jesus hindi lamang nandiyan sa krusipiho, hindi siya nanatili diyan, pagkos siya ay nagtagumpay. No? Sa kabila ng kanyang paghihirap, siya nagtagumpay. Guminhawa ang kanyang buhay, dumating ang panahon, siya nakabalik sa kanyang Ama. At ito rin po, mararanasan natin po itong kaganapan ng buhay habang nandirito pa tayo sa mundong ating ginagalawan. Na kahit minsan mahirap po yung ating pagharap sa hamon sa buhay. Na kahit minsan naranasan natin itong paghihirap. Na kahit minsan din natin ito maiintindihan. Na minsan sa buhay natin, reklamo na tayo. Tahimik na reklamo. Sabihin natin, Panginoon, ano ba naman ito nangyari sa aming buhay ngayon? Sa aming pamilya? Sa aming komunidad? Bakit ganito? O sa aking sarili, Panginoon, bakit? But then again, sa iyong pagrereklamo sa Diyos, idaan mo ito sa iyong pagdarasal. Habang ikay nakatutok sa cross, sa krusipiho, na kung saan nandun si Jesus nakabayubay. Alalahanin mo, yun na nga, si Jesus, hindi lamang humantong doon, bagkus humantong siya sa tagumpay. Napagtagumpayan niya ang lahat ng pagsubok, paghihirap niya sa buhay. Di ba nga, si Jesus ang isang ating modelo. Kung sinusundan talaga natin si Jesus, nandun siya. Konkretong kabahagi natin, kasama natin, konkretong example, halimbawa sa ating buhay. So mga kapatid, alam naman natin bilang tao, natural lamang po na mag-alala tayo. No? Mag-alala tayo sa ating mga pinagdaraanan sa ngayon. Itong ating mga problema, itong ating mga pagsubok, itong mga paghihirap na ating kinakaharap sa ngayon. Huwag po tayong bumitaw. Huwag po nating hayaang susuko yung ating mga sarili. Kung pagod tayo, magpahinga lang tayo. Babangon tayo. No? Tuloy pa rin ang buhay. Diba si Elias, gusto niyang tapusin ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Pero hindi gusto yan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay makamtan natin yung buhay dito sa mundong ating ginagalawan. At makakamtan natin yan kung alam natin yung ating patutunguhan. Kung alam natin, kung kilala natin si Jesus na siyang nagbibigay buhay para sa ating lahat. At huwag din natin kalimutan na sa ating pagtanggap kay Jesus bilang Diyos, bilang tinapay na nagbibigay buhay sa ating lahat, huwag nating kalimutan yung panawagan sa ating buhay rin, sa bawat isa. Na tayo, lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon, tayo rin ay magbibigay buhay sa lahat. Lalo na sa mga nangangailangan. Gusto ko lang tapusin yung aking pagninilay, pagbabahagi sa inyo, sa mga katagang sinasabing, salamat sa Diyos, hulog ka ng langit. Salamat sa Diyos, biyaya ka. Salamat sa Diyos, binigay ka ng Diyos galing sa taas para sa akin. Minsan sa buhay natin, meron tayo napapakinggan ganyan. Kumusta yon pag natanggap natin yung mga ganong kataga na ibinato sa atin? Minsan sa buhay natin, mayroong lumalapit sa atin na hindi na nila alam ang kanilang gagawin sa buhay. Kumbaga, sasabihin nila, narito ako, nagbabakasakali lang, baka matulungan mo ako. And lo and behold, naging Kristo ka sa Kanya. Ibinahagi mo kung anong meron ka. Salamat sa Diyos, sapagkat binuhay mo si Jesus diyan sa iyo. Sana patuloy kang maging Jesus sa bawat isa, lalo na sa mga taong nangangailangan. Tunay kang pagpapalain ng Diyos kung ikaw mismo sa buhay mo, naging kabahagi ka, naging Jesus ka sa ibang tao. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ipahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nadaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga buhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa oras ng ating pangangailangan, nariyan ang ating amang nasa langit na hindi lumilimot sa kanyang bayan. Dumulog tayo sa kanya upang pagkalooban niya tayo ng lakas ng loob na makapagbigay buhay din sa kapwa tulad ng kanyang anak na si Jesus. Taglay ang matibay na pananampalataya, ating idalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, na aming obispo, mga pari at diakono, magsilbing bukal at rurok nawa ng kanilang buhay ang Eucharistia, upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon para sa kanilang ministeryo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin, maging daan nawa ito tungo sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa sambayanang Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos upang mapukaw ang mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadama nawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Gayon din, isama rin po natin ang mga kagalingan ng lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na ang Hernandez family. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan tungo sa pagpapakabanal upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa ni Jesucristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkain nagbibigay buhay. Siyang nabubuhay, kapiling mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo.
tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kulugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdag magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang kawangis, iyong kawangis na mapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyan natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami natubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iyas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, pakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay babuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Francisco na aming Papa, at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Malabering Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng managaling noto sa Tornisos na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapanawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag kaming ipahintulot sa tukso at tiadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Pagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mananayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso.
Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ka ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagi ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Natulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainam pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiupo muna po tayo sandali. Pasalamatan po natin ang sponsor ngayong araw na ito, ang Cluster Hope, headed by Cluster Head Sister Aida Samson, kabilang ang mga kapilya ng Manawag Chapel, Piña Francia Chapel, San Lorenzo Chapel, St. Joseph Chapel. Gayon din ang mga naglingkod sa misa, ang altar server, music ministry, Soko ministry, lectors and commentator. At sa lahat ng mga sumubaybay sa live streaming via Facebook Live,
Maraming salamat po. At higit sa lahat, pasalamatan natin ang nagdiwang ng misa ngayong araw na ito, si Reverend Father Richie Y. Estrada, MSc. Ang susunod pong sponsor, August 15, ay ang mga kapatid natin sa Cluster Faith, headed by Brother Romy Austria. Magsitayo na po tayong lahat. Gusto ko lang dagdagan yung pagpapasalamat. Muli ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong tulong na lagi niyong ipinaabot sa ating mission station para mabilisan, agaran yung ating pagtugon sa mga nangailangan nating kapatid. So tunay ngang naging tinapay kayo sa inyong pamaraan, tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay sa ating mga kapatid na lubos na nangangailangan. Sa ating pagkatinapay sa buhay, hindi lamang po na kung anong meron tayo pinansyal na maibigay, may tulong natin sa ating kapwa. Pwede rin po tayo maging tinapay ng buhay sa mga panahon na halimbawa, meron kang natunugan, meron kang napansin na inyong kapitbahay, kakilala, na kung saan sila nangangailangan talaga. No? Sa iyong pamamaraan, ipinaalam ninyo sa lahat ng mga lingkod ng ating simbahan na meron doon tayong kasamahan, sobrang naghihirap na. Pwede ba natin silang matulungan? At may paabot dito sa ating mission station, maging sa inyong kapilya. So in that way, lahat po tayo magiging tinapay talaga ng buhay, lalo na sa ating kapanahunan sa ngayon, na naghihirap po yung ating mga ibang kasamahan dito sa ating mission station o maging sa iba nating mga kasamahan sa pananampalataya. So wala pong lusot, pwede po tayo magawa, pwede po tayo maging tinapay ng buhay sa ating kapanahunan sa ngayon sa kabila ng ating paghihirap. So that's always a challenge for all of us na itong ating pagkatao, pagkaanak ng Diyos. Sana bukas lagi yung ating mga mata, lalo na yung ating mga puso, lalo na sa pagtulong natin sa ating mga kapatid na nangailangan. By that alone, we can be bread of life. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Magsiko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Pamalagi nawa niyang manalahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak ng kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan sa kanyang pamana magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.